Kabanata 346. Subscribe. Ang Hansley family ng grow nga. Nagmamasid lang ako sa paligid, casual na tugon ni Justin. Tumingin-tingin sa paligid. Ano ang makikita sa isang lugar na tulad nito? Nasa isang nakakatakot na lugar sila sa gitna ng kawalan. Kung hindi dahil kay Cecilia, baka hindi pumunta rito ang binata kahit bigyan pa siya ng 1,000,000. Pwede ka ba dito sa isang pakikipagsapalaran? Napatingin si Francis Collins, ang binata, kay Justin. Nabalitaan ko na medyo may mga adventure streamer na gustong pumunta sa mga nakakatakot na lugar tulad nito para magsagawa ng mga live stream. Maaari ka bang maging isa sa kanila? Maaari mong sabihin na. Hindi mapakali si Justin sa kanila. Isang casual na tango ang ibinigay niya sa kanila at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Akmang magpapatuloy siya sa paglalakad ay pinigilan siya ni Francis. Dahil nagkita na tayo, bakit hindi tayo magsama? At least may magbabantay sa iyo sa paglalakbay mo. Francis, anong ginagawa mo? Napakunot ang noo ni Cecilia matapos marinig iyon. Bakit mo siya isasama? MS. Hansley, natatakot ako na hindi natin mahanap ang Shadow Dragon Pool ng mag-isa sa oras na magdilim na. Tingnan mo na lang itong lalaking ito. Siya ay may isang malinaw na layunin, at ito ay malinaw na siya ay isang taong madalas pumunta sa pakikipagsapalaran. Sa pangunguna niya, sigurado akong ililigtas niya tayo sa maling landas. Nang matapos siyang magsalita, lumingon si Francis kay Justin. Anong masasabi mo? Maaari ka rin naming bigyan ng reward para dito kung gusto mo. Pangalan mo lang ang presyo mo. Hindi na kailangan ng reward. Huwag ka lang gumawa ng gulo. Nang matapos niya ang kanyang mga salita, nagpatuloy si Justin sa paglalakad. Para kay Justin, walang pinagkaiba kung magkatag sila o hindi. Ayos lang basta wala silang gulo para sa kanya. Isang binata na maliwanag na may pinakamataas na katayuan sa grupo ang nanunuya sa mga salita ni Justin at napaawang ang kanyang mga labi. Hindi natin tiyak kung sino ang magdudulot ng gulo. Pero na, MS Hansley. Dahil doon, ang iilan sa kanila ay nagmamadaling sumunod kay Justin. Habang nasa daan, parang nasa ibang mundo si Justin sa kanila. Matapos ang isang buong oras na paglalakad, hindi pa siya nagsasalita ni isang salita. Sa kabilang banda, tila nakaka-relax ang grupo ng mga binata at babae. Ito ay lalo na ang kaso para sa lalaki na tila nasa pinakamataas na katayuan habang patuloy niyang sinusubukan na mantikilya si Cecilia. MS. Hansley, gutom ka na ba? Gusto mo ba ng makakain? May dala akong pagkain at may dala pa akong ilang bote ng red wine. Gusto mo bang subukan ng ilan? Habang nagsasalita ay sumenyas siya kay Francis na nasa likuran niya. Agad na naintindihan ni Francis ang kanyang intensyon. Tinimulan niyang tamaan ang kanyang mga binti at idinagdag, eksakto. Ang tagal na naming nilakad, magsisimula na ang dilim. Bakit hindi tayo magpahinga? Ginoo Jones, natatakot akong magdilim talaga kapag hindi tayo nagmamadali. Bagamat puno ng paghamak si Cecilia kay Sean Jones, ang binata, nagpanggap pa rin siyang nasa isang mahirap na lugar at bamulong. Sa oras na iyon, natatakot ako na hindi na tayo makakahanap ng lugar sa madilim na ito, nakakatakot na tutuluyan. Pagkatapos ng lahat, wala siyang ibang pagpipilian dahil ang Gypsdale ay teritoryo ni Sean. Kung hindi, walang paraan na magmalasakit siya sa iba bilang kagalang-galang na ikatlong anak na babae ng pamilya Hansley. Sa akin dito, ano ang dapat katakutin? Tagot ni Sean sabay kaway ng kamay. At saka, kahit na magkaroon tayo ng panganib, walang hindi ko kayang lutisin sa isang tawag sa telepono. Sino ang mangangahas na saktan ng pamilya Jones sa Gypsdale? Eksakto. Dahil sinabi na ni Mr. Jones, MS Hansley, bakit hindi tayo magpahinga dito? Mabilis na sinamantala ni Francis ang pagkakataon at tumunog. Maliwanag na bukod kay Cecilia, si Sean lang ang may pinakamalaking impluwensya sa grupo. Lahat tama. Magpahinga muna tayo. Bagamat tila nag-aatubili siya, tumanggo si Cecilia bilang pagsang-ayon. Matapos marinig ang pagbuntong hininga ni Cecilia, pinitik ni Sean ang kanyang mga daliri, at agad na sinimula ng mga nasa likod nila ang pag-aayos ng lugar. Sa loob ng ilang minuto, ang dating magulo na patch ng damo ay mayroon na ngayong red wine, steak, at iba pang lutong pagkain na nakalagay sa ibabaw nito. Sa pagkakataong iyon, nilingan ni Francis si Justin. Gusto mo? Salamat na lang.
Umiling si Justin. Dahil hindi niya kilala ang mga ito, walang paraan na kakainin niya ang kanilang pagkain. Matagal na tayong naglalakad. Siguradong nagugutom ka na rin, di ba? Bagamat tinanggihan na ni Justin ang kanyang alok, inabot pa rin ni Francis ang isang piraso ng steak kay Justin. Kumain ka para mabusog ang tiyan mo. Hindi namin alam kung gaano kalayo ang Shadow Dragon Pool. Paano kung hindi natin ito matagpuan sa pagsikat ng araw? Kung gayon hindi mo ba kailangang magutom hanggang umaga? Maaari kayong magpatuloy. Hindi kinuha ni Justin ang piraso ng steak mula kay Francis. Sa halip, bigla siyang nakakita ng bato sa malapit na upo at nagsindi ng sigarilyo. Batay sa kanyang memorya ng hand-drawn na mapa, ang Shadow Dragon Pool ay nasa isang lugar sa paligid. Gayunpaman, walang anumang mga marka sa partikular na lokasyon nito sa nakasulat na mapa. Nang makitang mahigpit na tinanggihan siya ni Justin, hindi na nagpatuloy si Francis sa pagpipilit. Umupo na ang grupo nila at nagsimulang kumain. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkusa si Cecilia na itaas ang kanyang baso at bumaling kay Sean. Ang aming paglalakbay sa Gypsdale sa pagkakataong ito ay salamat kay Mr. Jones. Kung maitatag natin ang ating pagawaan ng mineral na tubig, si Mr. Jones ang ating magiging pinakamalaking contributor. Narito sa iyo, Mr. Jones. With that, itinaas ni Cecilia ang kanyang crystal wine glass at ibinaba ang alak sa isang lagop. Bahagyang natigilan si Sean dito. Mula nang dumating sila sa Gypsdale, palaging walang pakialam si Cecilia sa kanya. Kahit na sinimulan niya ang isang pag-uusap sa kanya, wala pa rin itong pakialam sa kanya. Pero ngayon, hindi lang si Cecilia ang nagkusa na gumawa ng toast sa kanya, sinasabi pa niya na siya ang pinakamalaking contributor. Walang pag-aalinlangan, itinaas ni Sean ang kanyang baso at ibinaba ang kanyang alak sa isang lagok din. Masyado kang mabait, Ms. Hansley. Ikinagagalak kong maging serbisyo sa iyo. Kung kailangan mo ng anumang bagay sa hinaharap, huwag mag-atubiling magtanong sa akin. Bagamat hindi ko magagarantiya kung ano ang mangyayari sa ibang lugar, walang sino man ang maglalakas loob na tumanggi sa aking mga salita sa Gypsdale. Salamat, Mr. Jones. Bahagyang ibinaba ni Cecilia ang ulo. Habang nakainom lang siya ng isang baso ng alak ay bahagyang namula ang kanyang pisngi. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, tila mas nakakaakit siya. Habang nakatingin si Sean sa kanya, hindi niya maiwasang mapalunok ng ibaba niya ang ulo niya. Bata, kahit hindi ko alam ang pangalan mo, dahil nagkita na tayo, sabay tayong uminom. Habang sinasabi niya iyon ay sumulyap si Sean kay Justin bago sumenyas kay Francis. Kahudyat ni Sean, agad na naintindihan ni Francis at nagsali ng isang baso ng red wine para kay Justin. Bilisan mo at bigyan ng toast si Mr. Jones, bulong niya. Kabanata 347. Subscribe. Ang galit na si Sean. Hindi ako umiinom ng alak. Pagtanggi ni Justin na may patag na tono. Wala siyang balak kunin ang wine glass. Sa sinabi ni Justin ay agad na lumungkot ang mukha ni Sean. Anong ibig mong sabihin? How dare someone refused my offer in Gypsdale? Hindi pa ba ako naging malinaw sa sarili ko? Malamig na sinulyapan ni Justin si Sean. Sabi ko sa'yo, hindi ako umiinom ng alak. Parang hindi mo alam ang rules dito. Biglang tumayo si Sean. Ang kanyang mga mata ay malamig, at ang kanyang mga salita ay tila nagbabanta. Wala pa akong nakilala sa Gypsdale na nang-ahas na hindi ako igalang. Tumingin si Sean kay Justin na may malamig na ekspresyon. Pagkatapos, sabi niya, ubusin ko ang baso ng alak ko. Ikaw naman, pwede kang uminom hanggat gusto mo. Nang matapos ang pangungusap, itinaas ni Sean ang kanyang wine glass at nilunok ang laman. Bang! Pinasag ni Sean ang baso ng red wine. Naging pulbos ito matapos bumagsak sa lupa. Halatang galit na galit si Sean. Tinusubukan niyang gamitin ang kanyang mga aksyon upang ipahayag ang kanyang galit. Iminumungkahi ko na mabilis mong tapusin ang iyong alak. Walang sino man sa Gypsdale ang manggahas na saktan si Mr. Jones. Hindi mo ba gustong magpatuloy na manirahan sa Gypsdale sa hinaharap? Napansin ni Francis na galit si Sean. Kaya, agad niyang sinulyapan ng makahulugang sulyap si Justin. Kailangang itago ng isa ang kanyang ulo sa ilalim ng bubong ng ibang tao. Ang Gypsdale ay ang teritoryo ng pamilyang Jones. Kung hindi mo siya iginagalang, nangangahulugan din ito na hindi mo iginagalang ang pamilyang Jones.
Sa tingin mo ba maaari mong iwanan ang Gypsdale sa isang piraso kung sasaktan mo ang pamilya Jones? Para sa akin, siya ay walang iba. Tumanggi pa rin si Justin ng walang pag-aalinlangan. Bakit ako dapat magpakita ng paggalang? Siya lang ang spoiled na tagapagmana ng pamilya Jones. How dare he forced me to do it? Kahit na ang pinakamakapangyarihang tao sa Gypsdale ay tumayo sa harap ko, mayroon ba siyang lakas ng loob na parangalan ko siya? Oy, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Iinom ka ba o hindi? Ngayon, sobrang dilim ng mukha ni Sean. Kung wala sila sa isang ilang na lugar na walang tao, inutusan na ni Sean ang isang tao na baliin ang binti ni Justin. Sa Gypsdale, ang taong nagpahiya kay Sean ay katulad ng paghahanap ng kamatayan. Paulit-ulit kong sinabi, hindi ako umiinom ng alak. Hindi mo ba naiintindihan ang mga salita ko? Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Justin. Sa sandaling iyon, tumahimik ang mga nanonood. Napatingin ang lahat kay Justin na para bang tulala. Napakayabang. Hindi ako makapaniwala na punong-puno ng sarili ang brat na ito. Walang sino man sa Gypsdale ang nangahas na makipag-usap kay G. Jones sa ganoong paraan. Tinusubukan ba niyang hanapin ang kamatayan? Habang nagiging tensyonado ang kapaligiran, mabilis na lumapit si Francis para maayos ang mga bagay-bagay. Ginoo. Jones, huminahon ka. Iinuman ko ang baso ng alak sa ngalan niya. Dahil doon, naubos ni Francis ang kanyang alak sa isang lagok. Ginoo. Jones, tagay. Habang nagsasalita, sadyang binaligtad ni Francis ang wine glass para ipakita kay Sean na natapos na niya ang laman ng baso. Sa kasamaang palad, hindi napawi ang galit ni Sean sa ginawa ni Francis. Sa halip, mas nagalit ang huli. Tinitigan niya ng masama si Francis at pinagalitan, "Get lost. Sino ka sa tingin mo? Ano sa tingin mo ay karapat-dapat ka para tulungan siyang tapusin ang kanyang alak?" Sa sinabi nito, lumingon si Sean kay Justin. Nang may pananakot na tono, sinabi niya, "Hey, you sure have some guts. Kapag nakaalis na tayo sa mapahamak na lugar na ito, kukunin kita para dito." Nang matapos ang kanyang pangungusap, sinipan ni Sean ang napkin sa kanyang harapan at sumigaw, "Bakit kayo kumakain pa rin?" Lahat, bumangon agad. Ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay. Oo, Mr. Jones. Nang marinig ang utos ni Sean, natakot ang kanyang mga subordinate at followers kaya agad silang bumangon at walang sabi-sabing nag-impake ng kanilang mga gamit. Si Francis naman, awkward niyang tinignan si Justin. Sa pagkakataong iyon, hindi napigilan ni Francis na umiling at bumantong hininga. Sa pagkakataong ito, maliwanag na may sama ng loob si Sean kay Justin. Alam ng lahat ng mga mamamayan sa Gypsdale na si Sean ay isang mapaghiganti na tao. Sa sandaling iyon, maging si Cecilia ay tumitig kay Justin na may gulat na ekspresyon habang may bakas ng pagtataka sa kanyang mga mata. Alam niya kung gaano kalakas ang pamilya Jones. Kaya naman, kahit siya ay hindi nang ahas na pukawin ang mga miyembro ng pamilya. Bukod sa disrespecting Sean, I can't believe this guy has the guts to ignore Sean's threats. Saan niya nakuha ang tiwala? Hindi ba niya alam kung gaano katatag ang pamilya Jones sa Gypsdale? I guess he is acting this way because he's young and reckless. At saka, sa tingin ko hindi niya alam kung gaano ka-impluwensya ang mga pamilyang ito. Umiling si Cecilia at inisip si Justin bilang isang bata at immature na snob. Wala siyang pakialam sa kaligtasan ni Justin matapos lisanin ang tinalikuran na lugar na ito. Ano ang kinalaman ng buhay ng isang estranghero sa akin? Sa kanyang mga mata, may malaking agwat sa pagitan nila ni Justin. Para siyang isang mythical being na papailang lang sa langit habang si Justin ay magiging bulate lang na gumagapang sa lupa. Iyon ang malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Natitiyak niyang pagkatapos niyang makaalis sa kakilakilabot na lugar na ito, hindi na siya magkakaroon ng anumang pakikipag-ugnayan kay Justin. Kaya, walang dahilan para makialam siya sa bagay na iyon. Hindi nagtagal, ang grupo ng mga tao ay patuloy na nagmamadali patungo sa kanilang destinasyon. Nakalulungkot pagkatapos ng pag-aaway ni na Justin at Sean, ang grupo ng mga kabataan ay hindi nang ahas na lumapit kay Justin. Sa halip, layuan nila si Justin. Lalo na si Francis, na nagkaroon. Dati nang nagkusa na makipagkaibigan kay Justin. Sa ngayon, mananatili si Francis hanggat maaari kay Justin. Para siyang nag-aalala na baka magulo siya ni Justin.
Gayunpaman, hindi naabala si Justin sa kanilang mga aksyon. Naisip ni Justin na mas mabuti para sa kanila na lumayo sa kanya. Kung mas malayo sila, mas kaunting problema ang aidudulot nila sa kanya. Lumipas ang oras, at isang oras na ang lumipas sa isang kisap mata. Unti-unting nagdilim ang langit. Natahimik ang madilim na kagubatan. Paminsan-minsan, maririnig ng isa ang sumisitsit na tunog ng makamandag na ahas na magpaparamdam sa isang tao ng panginginig sa kanyang gulugod. Tuwing may umaalulong na tunog ng lobo, nagmamadaling bubuksan ni Sean ang kanyang flashlight. Kaagad, isang sinag ng liwanag ang sumilay sa madilim na kalangitan sa kagubatan. Ginoo Jones, dapat ba tayong magpatuloy sa pagsulong? Hindi komportable ang isa sa mga tagasunod ni Sean na nasa likuran niya. Ito ay maliwanag na ang grupo ng mga batang pilak na kutsara ay hindi pa nakatagpo ng ganitong sitwasyon. Mula pagkabata, hindi pa sila nagsasaka. Hindi na kailangang sabihin, hindi sila pupunta sa isang lugar na nakakatakot at nakakatakot. Siyempre, bakit hindi tayo dapat? Napasinghap si Justin nang marinig ang mga salita ng sumunod na naglalakad sa likuran niya. Pagkatapos, na may masamang ekspresyon, sinulyapan niya si Justin na nasa harapan nila. Siya, hindi natatakot maglakad mag-isa. Dahil mayroon tayong grupo ng mga tao na sabay-sabay na patungo sa destinasyon, bakit tayo matatakot? Ngunit, Mr. Jones, wala nang pero. Patuloy na sumulong. Galit na pinutol ni Sean ang sinabi ng kanyang tagasunod. Kahit natatakot si Sean, kailangan pa rin niyang pigilan ang nararamdaman dahil naunahan siya ni Justin. Kung ikukumpara sa mga duwag na mayayamang bata, si Cecilia ay tila mas natural at mas kalmado. Nang tumanggi silang lahat na maglakad sa harapan, siya ang nanguna. Ginoo Jones, bilasan na natin. Kung hindi, magiging biro tayo kung dumating ang taong iyon sa Shadow Dragon Pool bago tayo. Siyempre, ang taong tinutukoy niya ay si Justin. Masasabi ni Cecilia na hindi masaya si Sean matapos siyang bastyusan ni Justin ngayon. Tara na. Dumilim ang mukha ni Sean nang tumakbo siya paarap. Kabanata 348. Subscribe. Panganib. Habang naglalakad sila, mas madilim. Tinalubong pa nila ang isang makapal na ulap nang lumakad sila ng mas malalim sa bundok. Kahit na ang liwanag mula sa isang torchlight ay hindi maaaring sumikat sa fog. Nang makita nila ang makapal na ulap, isang alapir sa likod ni Sean ang nagnanais na tumalikod. Ginoo Jones, imposibleng lumakad pa tayo pataas. Ito ay dahil walang sino man sa paligid na makakarinig ng kanilang paghingi ng tulong kung sila ay nawala sa lugar. Ayaw nilang isugol ang buhay nila dahil lang sa sinundan nila si Sean na manakit ng babae. Iniangat ni Sean ang kanyang paa, sinipan ni Sean ang puwitan ng alapirs. Itigil mo na ang kalokohan. Ituloy natin. Tapat na ang puwersa para halos mahulog sa lupa ang alipin. Ginoo Jones. May gusto sana siyang sabihin, pero napatigil siya nang makita niyang kinukuha ni Sean ang torchlight at tumakbo sa fog. Sa kabilang banda, si Justin ay hindi naapektuhan ng hamog. Noong nakaraan, pinangunahan niya ang mga sundalo sa maraming larangan ng digmaan. Nagpunta pa nga sila sa mga lugar na mas mapanganib kaysa sa kinaroroonan niya ngayon. Kaya, hindi siya naabala ng hamog. Ginoo Jones, bakit hindi siya apektado? Tayo lang ba ang naapektuhan ng hamog at hindi siya? Nahiwalay man sila kay Justin ng makapal na ulap, naramdaman nilang palayo na siya sa kanila. Parang hindi naman siya apektado. Itigil ang kalokohan at sundin siya. Nagmadaling maabuti ni Sean si Justin. Nag-aalala siyang baka mawala si Justin sa oras na bumagal siya. Umabot ang makapal na fog ng mahigit 4 na kilometro. Halos isang oras na silang naglalakad. Para kay Justin, hindi mahirap ang paglalakbay. Gayunpaman, halos kitil nito ang buhay ng mga kabataang nasa likod niya. Nais lamang ng mga mayayamang binata na gastusin ang kanilang pera sa mga kababaihan. Kapag gusto nilang lumabas sa mga normal na okasyon, mas pipiliin nilang magmaneho ng kanilang sasakyan kaysa maglakad. Tsaka tinatimad pa silang mag-gym. Kaya, hindi pa sila nakatagpo ng ganitong sitwasyon. Dinagtagal, pagod na pagod sila kaya hindi na nila maiangat ang kanilang mga paa. Dahil hindi na sila makagalaw, parang napuno ng tingga ang kanilang mga binti. Ginoo Jones, hindi ko na kaya.
Hindi talaga ako makalakad. Sa oras na iyon, ang alipin ni Sean ay bumagsak sa lupa. Ayaw niyang umusad. Kailangan pa ba nating maglakad pa? Pagod na kami, parang mamatay na kami ngayon. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, baka patay na tayo bago natin maabot ang Shadow Dragon Pool. Kahit hindi mo kaya, kailangan mong pilitin ang sarili mo. Mukha ba akong gustong gawin? Gusto mo bang mamatay sa iniwang lugar? Makinig ka sa akin. Kung mawawala ka dito, walang makakaligtas sa iyo. Humihingal. Mabigat, sinubukang habulin ni Sean ang kanyang hininga. Kamadilim na mukha, parang wawakasan na niya ang buhay ng isang tao. Labis ang panghihinayang niya habang iniisip ang ginawa niya kanina. Hindi karapat-dapat na patayin sa lugar na iniwan dahil lang sa gusto niyang manakit ng babae. Mag-anatay ka lang dyan. Malapit na tayong aalis sa hamog, sabi ni Cecilia habang hinahabol ang hininga. Siya ay nasa parehong sitwasyon ng grupo ng mga lalaki. Wala nang nakatiis. Gayunpaman, nagdikit ang kanyang mga ngipin at determinadong tapusin ito. Ang dahilan ng kanyang pagpunta sa bansa ay upang mahanap ang Shadow Dragon Pool. Ang paglalakbay ay magiging isang pag-aaksaya ng oras para sa kanya kung hindi niya mahanap ang kanyang hinahanap. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbabalik sa Gronga sa kahihiyan. Kung nabigo siya, hindi na siya magiging anak ng pamilya Hansley. Nag-aalala siya na baka magkasakit ang kanyang lolo. Pagkatapos ng lahat, ang mga walang utang na loob na mga taong sabik na naghihintay na palayasin siya sa tirahan ng Hansley ay hindi siya basta-basta pinaalis. Oras na para makita kung makakaligtas siya sa pagsubok. Sa ilalim ng pamimilit ni Sean at sa banta ng nalalapit na kamatayan, ang kanyang alipin ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy sa paglipat sa kanila. Sa pagkakataong ito, wala pang kalahating oras na lang ang kinailangan nilang maglakad bago tuluyang makalabas sa makapal na hamog. Itim na itim sa harap nila. Sa katunayan, may bahagyang nakakatakot na pakiramdam dito. Kung ikukumpara sa nakaraang sitwasyon na wala silang makita habang nasa loob ng makapal na hamog, hindi gaanong nakakatakot sa kanila ang madilim na bundok. Nang mapanood si Justin na lumalabas mula sa makapal na ulap at patuloy na sumusulong, hindi napigilan ng alipin ni Sean na magsalita, "Tingnan mo ang lalaking iyon. Bakit hindi man lang siya apektado?" Sa sobrang pagod ay hindi na nila maramdaman ang kanilang mga paa. Gayunpaman, mukhang walang nangyari sa kanya si Justin. Bakit ba masyado kang nagmamalasakit sa kanya? It's none of your business kung patay na siya o buhay. Hindi napigilan ni Sean na sipin ang puwitan ng kanyang alipin. Nakatingin ba siya sa akin? Bakit niya pinupuri ang tibay ng lalaking iyon sa harapan ko? Habang ang lahat ay pagod at humihingal, pinaikit nila ang kanilang mga mata. Pero biglang sumigaw si Cecilia sabay turo sa isang lugar sa di kalayuan. "Bilisan mo, tingnan mo yan. Ano yan sa harap natin?" Nang marinig ang kanyang mga sinabi, agad nilang inangat ang kanilang ulo at tumingin sa direksyon na kanyang itinuro. Gayunpaman, wala silang nakita maliban sa kadiliman. "Ano ang gusto mong ipakita sa amin?" Kumunat ang noo ni Sean. Nakataas ang kilay, sinabi ni Cecilia, "Hindi mo ba nakikita na maliwanag ang lugar? May mga tao kung may liwanag. Kung makakahanap tayo ng ilang tao doon, marahil ay maaari nilang sabihin sa atin kung nasaan ang Shadow Dragon Pool." Tara na. Nang matapos siyang magsalita, naramdaman ni Sean na bumalik sa kanya ang lakas niya. Kahit na hindi nila mahanap ang Shadow Dragon Pool, masisiyahan sila kung makakahanap sila ng isang lugar na matutuluyan para sa gabi. Ang kailangan ko lang gawin ay bayaran sila ng pera. Ayokong magpalipis ng gabi sa ilang. Baka makagat ako ng lamok kung dito ako matutulog buong gabi. Nang marinig ang mga salita ni Sean, nag-alinlangan si Francis. "Ginoo Jones, mukhang hindi nananatili ang mga tao sa inabandonang lugar na ito. Paano kung may panganib? Imposibleng manirahan ang mga tao sa tinalikuran at nakakatakot na lugar na ito. Kahit na mayroong ilang mga tao na nakatira dito, hindi sila magiging isang ordinaryong grupo ng mga tao." Nang marinig ang kanyang sinabi, agad na nagdilim ang mukha ni Sean. "Kalokohan. Nasa Gypsdale kami. Paano kung may panganib sa paligid? Kung maglakas loob silang saktan ako, maaari kong tapusin ang kanilang buhay sa isang tawag lamang." "Tama iyan. Nandito sa amin si Mr. Jones. Anong kinakatakutan mo?" Sa pagpapasya na huwag pakinggan ang babala ni Francis, ang mga alipir sa likod ni Sean ay umiwas ng tingin.
Walang pagdadalawang isip, binilisan pa nila ang paglalakad. Gusto nilang maabutin si Justin. Kung sa bagay, hindi lang sila ang nakakita ng liwanag. Nakita rin ito ni Justin. Nakita na niya ito sa sandaling lumabas siya sa makapal na ulap. Bakit may liwanag sa madilim at pinabayaang bundok na ito? Nakabusangot ang mukha, naglakad si Justin sa direksyon ng liwanag. Hindi nagtagal, napagtanto niyang lumiliwanag na ito. Kasabay nito ay ang paglalim ng kanyang pagsimangot. Nang ilang metro na ang layo niya sa liwanag ay bigla siyang huminto sa kanyang kinatatayuan. Tinabi sa kanya ng kanyang instinct na may panganib sa kanyang harapan. Katulad nga ng inaasahan niya. Nang gumapang si Justin at lumapit sa liwanag, napansin niyang hindi lang ito ordinaryong ilaw. Maraming ilaw. Nagdulot ito ng maliwanag na ilaw sa nayon. Para silang nasa sikat ng araw. Samantala, maraming sundalo ang nagbabantay sa apat na sulok ng nayon. Lahat sila ay nakasuot ng berdeng camouflage na uniforme. Habang may hawak na mga baril, patuloy silang nagmamasid sa paligid. Sa likod ng grupo ng mga sundalo, napagtanto ni Justin na maraming tangke ng militar. Sa sandaling iyon, ang mga barrels ng kanyon ay nakaturo sa bawat direksyon. Kabanata 349. Subscribe. Pribadong hukbo. Army. Paano magkakaroon ng hukbo sa mapahamak na lugar na ito? Sa isang iglap, dumilim ang mukha ni Justin. Bilang Ozeret, siya ang namamahala sa milyon-milyong elite na sundalo sa mundo. Maging ang 8 Ozeret guards ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Bakit hindi ko alam na may hukbo akong nakatalaga sa Moldite na lugar na ito? Kung hindi ang 8 Ozeret guards, paano magkakaroon ng hukbo sa liblib na lugar na ito sa gitna ng kawalan? Sa isang iglap, 2 salita ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Private Army. Mula nang masakop ni Justin ang mga lupain 3 taon na ang nakararaan, nagtakda siya ng mga tuntunin na walang pribadong hukbo ang pinapayagan saan man sa Chania. Ang mga lumalabag ay papatayin ng walang awa. Gayunpaman, kahit sa ilalim ng Decree of Ozeret, may nang-ahas pa ring lumabag sa panuntunan. Lihim pa silang bumuo ng tropa ng Private Army sa abandonadong lugar na iyon. Hoy! Anong kaina-hinala ang ginagawa mo dito? May biglang sumigaw sa likod habang pinagmamasdan ni Justin ang Private Army sa dilim. Nakita ni Justin si Sean na naglalakad palapit sa kanya na may malungkot na mukha. May ilang mga alipors na sumusunod sa likuran niya. Nagmamadali silang lumapit at sumigaw, "Hoy, bakit ka nagtatago dyan? May balak ka bang magnakaw?" Isang bagay. Idiot. Nagmura si Justin at malamig na tinitigan sila. Ano? How dare you call me idiot? Nang marinig iyon, nagalit si Sean. Gayunpaman, umalangaw ang mga yabag mula sa lahat ng direksyon nang malapit na siyang magwala. Tinong nandyan. Sa isang kisap mata, dumating ang mga sundalo mula sa bawat direksyon at pinalibutan sila. Hindi lang iyon, hindi mabilang na mga itim na nguso ang nakaturo sa kanilang mga ulo. Gayunpaman, si Sean ay hindi masyadong kinakabahan. Mukhang komportable siya sa nangyayari sa harapan niya. Bilang panganay na anak ng pamilya Jones, nakita niya ang halos lahat ng bagay at nasa bawat sitwasyon. Isang grupo lang sila ng mga sundalo. Walang dapat ikatakot. Saang unit ka galing? Tanong ni Sean habang pinagmamasdan ang mga sundalong nasa harapan niya. Iminuwestre niya ang kanyang kamay at sinabi, "Hilin din ang iyong pinuno na lumabas upang makita ako. Kilala mo ba ang leader natin?" Sa sandaling natapos ni Sean ang kanyang mga salita, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng army green na uniforme ay biglang lumabas. Ang kanyang mga mata ay mabangis, at ang kanyang mukha ay tila may bisyo. Halatang hindi siya mukhang friendly. Hindi mahalaga kung kilala ko siya o hindi. Ang mahalaga ay kilala niya ako. Naiinip na kumaway si Sean at sinabing muli, "Sabihin mo sa kanya. Ako si Mr. Jones, at ang aking ama ay si Albert Jones. Bilang mga mamamayan ng Gypsdale, dapat mong malaman kung sino ang aking ama." Tila proud na proud si Sean sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang ama. Walang sino man ang hindi nakakakilala kay Albert Jones sa Gypsdale. Siya ang pinuno ng 4 na kilalang pamilya sa Gypsdale. Bukod pa rito, ang kanyang kapatid na si Fabian Jones, na tiyuhin ni Sean, ay ang alkalde ng Gypsdale. Nang maipagmamalaki ni Sean ang kanyang sarili, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay humarang sa kanya ng walang pasensya, "Bullshit.
Sino si Albert Jones? Wala pa akong narinig na kahit sinong nagngangalang Albert Jones dati. Ano ang sinabi mo? How dare you talk to me ng ganyan? Nagalit si Sean nang marinig niyang nagsabi ng kalokohan, ang nasa katanghaliang gulang nang binanggit niya ang pangalan ng kanyang ama. Walang nang ahas na makipag-usap sa kanya ng ganoon pagkatapos ng lahat ng taon niya sa Gypsdale. Alam mo bang kahit anong oras kaya kitang ikulong lahat sa isang tawag lang? Iligal na pagtitipon, nagdudulot ng kaguluhan, at nakakasakit sa isang negosyante. Maniwala ka man o hindi, hindi ka makakalabas sa kulungan sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Oo, sila ay isang grupo ng mga bumpkin ng bansa na hindi man lang alam kung sino si Mr. Jones. Hindi lang nila narinig si Albert Jones, pero hindi rin nila alam kung sino si Fabian Jones. Nang galit na galit si Sean, isang alipors ang sumugod at nagsabing, si Fabian Jones ang alkalde ng Gypsdale, at siya ang tiyuhin ni Mr. Jones. Kahit na sa oras na iyon, si Sean at ang kanyang mga tauhan ay wala pa ring ideya kung ano ang nangyayari. Si Cecilia lang ang nakaramdam ng hindi tama. Kung ang mga sundalong ito ay talagang hukbo ng Gypsdale, paanong hindi nila kilala si Albert? Kahit hindi nila kilala si Albert, dapat kilala nila si Fabian. Siya ang mayor ng Gypsdale. Gayunpaman, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon ay tila hindi nagpatinag nang marinig ang mga pangalan nina Albert at Fabian. Parang hindi pa niya narinig ang mga pangalan nila noon. Kalokohan. Wala pa akong narinig tungkol kay Albert Jones o Fabian Jones dati. Nang makitang paulit-ulit na inuulit ni Sean at ng kanyang mga tauhan ang mga pangalang iyon, nainas ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Baka sa kanyang mga mata ang bakas ng pagkainip. Ibaba mo sila ngayon. Opo, Ginoo. Nang marinig ang utos, agad na nagmarcha pasulong ang mga sundalo na may dalang baril. Tila darating talaga sila para pigilan sila. Laking gulat ni Sean nang makita iyon. Ano ang gusto mong gawin? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang panganay na anak ng pamilya Jones. Si Albert Jones ang aking ama, at si Fabian Jones, ang alkalde ng Gypsdale, ay ang aking tiyuhin. Kung maglalakas loob kang lapitan ako, maniwala ka man o hindi, hihilingin ko sa kanila na ikulong kayong lahat. Isa-isa silang ikulong sa kulungan. Idiot. Nang makitang hindi pa rin alam ni Sean ang nangyayari, hindi napigilan ni Justin na umiling. Hindi nila alam na malapit na sila sa kanilang kapahamakan. Kung sila ay nasa Gypsdale at natatakot sa Azura's office at sa 8 Azure guards, ang pribadong hukbo ay maaaring walang lakas ng loob na gumawa ng anuman sa kanila. Gayunpaman, nasa tiwangwang labas sila ngayon. Walang makakaalam kahit magkahiwalay sila, lalo pa ang pagkakulong. Huwag kang pumunta dito. At huwag mo akong hawakan. Umalis ka. Ilang saglit pa'y nakarinig ng matatalim na hiyawan. Sa harap ng mga busol ng mga baril na hawak ng mga sundalo, si Sean at ang kanyang mga tauhan, kasama si Cecilia, ay hindi makalaban. Kaya naman, agad silang ikinulong ng mga sundalo. Walang maglalakas loob na gumalaw na may nakatutok na baril sa kanilang mga ulo. Nang magmarcha ang hukbo patungo kay Justin, walang pakialam na tinitigan ni Justin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Natatandaan ko na ang opisina ng Azure ay naglabas ng utos noong 1 taon na hindi pinapayagan ang pribadong hukbo sa Chania. Ang mga lalabag sa batas ay papatayin ng walang awa. Sino ang nagbigay sa iyo ng utos na bumuo ng isang pribadong hukbo sa ilalim ng kontrol ng Azure's office? Hindi ka ba natatakot mamatay? Pasensya ka na ha. Tama ba ang narinig ko? Nang marinig ang sinabi ni Justin, sumili ang isang mabangis na ngiti sa mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Batas ba ang sinasabi mo sa akin? Alam mo ba kung saan ang lugar na ito? Ito ay isang tiwangwang na distrito sa gitna ng kawalan. Sigurado ka bang gusto mong makipag-usap sa akin tungkol sa mga batas sa isang lugar na tulad nito? Nagpatuloy ang lalaki, let me tell you. Ako si Arthur Stones. Sa lugar na ganito, ako ang batas. Ako ay higit sa lahat. Huwag mong sabihin sa akin ang tungkol sa kalokohang Azure's office. Ano ang magagawa sa akin ni Azure kahit narito siya? Kabanata 350. Subscribe. Lahat sa aking sarili. Anong kabastusan? Napakayabang. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Arthur ay walang iba kundi ang pangungutya sa opisina ni Azure. Nagpakita pa siya ng matinding paghamak kay Azure. Mukhang matagal ka na rito.
Hindi mo alam kung sino ang sumisigaw sa mundong ito ngayon. Si Justin ay tumingin sa lalaki at ngumuso. Well, ayos lang. Matagal-tagal na rin simula noong nag-eehersisyo ako. Simulan na natin sa iyo. Ha? Gusto mo pa ba akong hamanin ng away? Hindi mapigilan ni Arthur na mapamura. Bakit hindi? Walang pakialam na sagot ni Justin. Ikaw lamang. Akala ni Arthur narinig niya ang pinaka-nakakatawang biro sa buhay niya. Kaya kung crush kayong lahat mag-isa. Nang matapos siyang magsalita, tumakbo si Justin patungo kay Arthur, nakakuyom ang kanang kamay sa isang kamao. Hinampis niya ng suntok ang mukha ng lalaki. Pow! Isang malakas na tunog ang narinig kasunod ng suntok. Taglit na natigilan ng lalaki at hindi nakapag-react sa oras. Agad na nagdilim ang kanyang paningin. Natamba na siya ni Justin ng isang suntok lang. Bago pa maisip ni Arthur ang nangyayari, hinawakan ni Justin ang kanyang buhok at binali ng malakas ang kanyang ulo sa lupa. Basag. Dumating ang tunog ng pagkabasag ng ilong ni Arthur. Hindi nagtagal, umalangaw-ngaw sa kanya ng mga sigaw ng lalaki sa sakit. Patayin siya. Crush him to death. Si Arthur ay sumisigaw sa kanyang mga utos sa kanyang mga tauhan. Sa sumunod na segundo, gayunpaman, hinawakan ni Justin ang buhok ni Arthur at hinaila siya sa harapan para gamitin siya bilang isang kalasag. Mabilis na inagaw ni Justin ang kanyang handgun na nakasabit sa kanyang baywang. Parang nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Sa oras na itinaas ng mga lalaki ang kanilang mga baril at tinutukan si Justin, na ikarga na niya ang baril. Sa tingin mo kaya nila akong patayin? Masyadong maliit ang tingin mo sa akin. Malamig na tinitigan ni Justin ang mga lalaki at biglang itinaas ang kanang kamay. Bang! Isang bala ang tumago sa ulo ng isa sa mga lalaki, at siya ay nalaglag sa lupa. Sabay-sabay na itinutok ng lahat ng tauhan ni Arthur ang kanilang mga baril sa ulo ni Justin. Handa silang magpaputok ng baril sa kaunting galaw niya. Ang kanyang katawan ay agad na mapupuno ng mga butas na parang pugad. Sa kabila ng lahat na tinutukan si Justin, tila walang sino man ang may lakas ng loob na magpaputok. Humisi si Justin, ano pa ang hinihintay mo? Bakit hindi ka nagpapashot? Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kanang kamay at muling hinaila ang gatilyo. Bang! Isang pangalawang putok ang ginawa. Ang bala ay tumagos muli sa ulo ng isa pang lalaki. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Napatay ni Justin ang dalawang lalaki sa loob ng 1 minuto. Bilis, apoy. Mga tanga kayo. Nanggagalaiti sa galit si Arthur nang makita niyang itinaas ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga baril ngunit hindi naglakas loob na barilin. Takot ba kayong lahat sa kanya? Kung hindi kayo magpapaputok, papatayin ko kayong lahat. Pero, hindi napigil ang magsalita ng isa sa mga lalaki. Gayunpaman, pinutol ni Arthur, walang pero. Lahat kayo walang kwenta. Shoot lang. Mamatay man ako, kaladkarin ko siya pababa sa impyerno kasama ko. Mabilis, open fire. Sa kanyang utos, hindi na nang ahas na mag-alinlangan pa ang mga lalaki. Agad silang naglabas ng baril. Dinig na dinig sa buong paligid ang tunog ng mga bala ng bala. Hindi nagtagal, nagsimulang pumutok ang mga baril. Nang magsimulang lumipad ang mga bala patungo kay Justin, itinapon niya si Arthur palayo na parang siya ay isang puti at mabilis na yumuko sa likod ng isang malaking puno. Hindi naging mahirap na humanap ng masisilungan sa ganoong liblib at tiwangwang na lugar. Commander! Sa sandaling umiwas si Justin, mabilis na hinati ng mga lalaki ang kanilang sarili sa dalawang grupo. Isang grupo ng mga lalaki ang sumugod kay Arthur, na ilang beses nang binaril, at hinaila siya sa ligtas na lugar. Walang humpay na pinaputokan ng kabilang grupo si Justin. Bang! 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 Walang tigil ang pagpapaputok ng bala sa punong pinagtatagwa ni Justin. Hindi nagtagal, sinabuyan ng bala ang puno. Parang pugad ng trompeta. Ang mga bala ay tumama sa kalangitan sa isang nakasisilaw na pagpapakita ng liwanag. Ang mga kislap mula sa mga baril ay nagpapaliwanag sa kalangitan sa kabila ng kanyan. Brat! Tingnan natin kung hanggang kailan ka magtatago doon. Sa kabila ng ilang beses na pagbabarilin, hindi nagpakita ng senyales ng kamatayan si Arthur. Agad siyang tumayo matapos umubo ng isang subo ng dugo. Hinubad ang kanyang camouflage na damit, lumingon siya sa direksyon kung saan nagtatago si Justin at nagpakawala ng nakakatakot na tawa. Brat, hindi mo akalain na bulletproof vest ang suot ko.
Gusto mo ba akong patayin? Tingnan natin kung sino ang unang mapupunta sa impyerno. Kinuha ni Arthur ang isang machine gun mula sa isa sa kanyang mga nasasakupan. Bigla niyang hinaila ang gatilyo at nagsimulang magpaputok na para bang mayroon siyang walang katapusang supply ng mga bala. Brote tata. Isang ulan ng bala ang dumapo sa puno. Isa, dalawa, tatlo. Habang patuloy na nagpaputok si Arthur sa puno, itinaas ni Justin ang kanyang mga daliri. Nagbibilang siya sa oras kung kailan mauubos ng bala ang machine gun. Sa pagbilang ng 3, naubos na nga ni Arthur ang lahat ng bala. Huminga ng ilang segundo, mabilis na ginamit ni Justin ang isang paa sa pagtapak sa puno at sumandal. Gamit ang lakas ng kanyang katawan, itinulak niya ang sarili sa isa pang puno sa likuran niya. Maya-maya lang, hinaila niya ang gatilyo ng kanyang handgun. Bang! 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 Tinusok ng mga bala ang mga bungo ng mga lalaking pinakamalapit sa kanya. Napatay ni Justin ang mga lalaking iyon sa loob ng ilang segundo. Namula ang mukha ni Arthur. Bumangon sa kanya ang natunaw na galit at sumigaw siya sa kanyang mga tauhan, kunin ninyo siya. Ibaba mo siya. Gusto kong patayin mo siya para sa akin. Opo, Ginoo. Sa kanyang utos, daan-daang lalaki ang sumugod patungo sa direksyon kung saan nagtatago si Justin. Nagpaputok sila habang tumatakbo. Habang may hawak na baril, si Justin ay mukhang wala na siyang paraan para lumaban kahit napapalapit na ang mga putok ng baril. Sa isang segundo, ang puno na kanyang pinagtataguan sa likod ay puno ng mga butas ng bala. Brat, sinusubukan mo na naman bang magtago? Maaari kang magpatuloy sa pagtatakip. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magtatagal. Nagdilim ang mukha ni Arthur. Kumuha siya ng isa pang machine gun at nagsimulang magpaputok ng mabangi sa direksyon ni Justin. Sa loob ng 1 minuto, nagpaputok na siya ng isang round ng bala. Basag. Naputol ang puno sa 2 habang pinaulanan ito ng mga bala. Boom! Pagkatapos ay bumagsak ito sa lupa. Sa kritikal na sandaling iyon, mabilis na sinipa ni Justin ang puno ng kahoy at dumulas pabalik. Sabay hatik ng gatilyo. Bang! 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 Sa sandaling iyon, ang isa pang ilang lalaki ay patay na nakahiga sa pool ng dugo.